Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Disclaimer lang ha, disclaimer lang. Doon sa mga magagalit, 'di ba? Sa mga magagalit, itong video ay ni-request lang sa akin. Ha? Hindi ko naman ginusto itong reakan. Ito yung patunay oh. Ayan oh, si Saronsky, ah inano yung video na yan, finorward. Pag pinindot ko tong link na yan, ang lalabas, video ni Sir Joko Loco. 'Di ba? Hindi ko ito sinadya. Kasi may mga bugok naman na magsasabi na wag mong pakialaman, wag mong pakialaman. Unang-una, pag nasa ganito kasi 'yan mga ma'am no. Pag nasa public ang video mo, kailangan talaga handa ka na maraming pwedeng mag-comment sa video mo. Parehas lang naman ang ginagawa ko sa mga nagko-comment na 'yan eh. Ang kaibahan lang, may video ako ng pagko-comment ko. Pero kung titingnan mo itong video ni Sir Joko Loco, may comment section yan. Ibig sabihin, pwedeng mag-comment ang kahit na sino, mapa-negative or mapa-positive yung comment, di ba? Hindi mo makokontrol. Ngayon, minsan kasi, yung sinasabi nyo na wag pakialaman, bakit wag pakikialaman? Eh di sana ipa-private nyo yung video para hindi napapakialaman. Or hindi para sa iyo yung video na yan, para sa mga supporter lang. Eh di sana nag-GC kayo. 'Di ba? Doon sa GC nyo, doon nyo i-forward yung mga video. Para kayo-kayo lang ang makakapanood nun. Kasi pag nilagay mo sa public yan, lahat makakapanood yan. Kahit nga video ko ang daming galit sa akin eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, oy, bawal kayo manood sa akin. 'Di ba? Internet ko to. Kaya pag dumaan sa YouTube kayo, panonoorin ko. Nasa public eh. Tapos yung sinasabi, hindi, nagnanakaw ka kasi ng video eh. Nagnanakaw daw ng video. May tinatawag po kasi tayong fair use. When you say fair use, no? Fair use sa Philippine law, ano ba yung fair use na yan, ano? Pag sinabi mong fair use, sa Philippines daw, fair use is the act of using copyrighted work without copyright owner's permission. Kahit wala daw permiso. Ano ang purpose? Including doon ang criticism pag nagki-criticize ka. 'Di ba? Yung komentaryo, news reporting, sa pagtuturo at research. Pag ginamit diyan yung copyrighted material, as long as na sinasabi mo kung kanino galing yon, yung video na yon, hindi pasok sa pagnanakaw ng video yon. Naiintindihan nyo na? Ano bang ginagawa ko doon sa video? Komentaryo. Pasok sa fair use o hindi? Pasok. Kasi mga kababayan ko, kapag ka nagre-react ako ng video, tandaan nyo, no? Kasi may mga nagpapanggap na nagre-react ng video eh. Yung magre-react ng video, madalas niya sa Facebook. Ang gagawin sa Facebook, dinidescribe lang kung ano yung mangyayari. 'Di ba? Yung, ayan mga idol naghalo siya ng semento. Ayan, nilagay na yung semento. Hindi fair use yun. Wala ka namang kino-comment doon. Kinikwento mo lang yung nangyayari eh. Pero halimbawa, nanonood ka at sinasabi mo yung komentaryo mo doon, na, halimbawa, ito, feeling ko, hindi totoo yung ginawa niya kasi ganyan-ganyan. Yun yung komentaryo na tinatawag. Maraming gumagawa niyan sa YouTube, hindi pagnanakaw yan. Ano ang pagnanakaw? Halimbawa, itong video ni Sir Joko Loco. Yung video niya na yan. Ang ginawa ko, dinownload ko. Dinownload ko yung video na buong buo. In-upload ko rin sa video sa channel ko. Kung ano yung pagkakapanood nyo dito kay Sir Joko Loco, ganun din ang mapapanood nyo sa channel ko. Yun ang pagnanakaw. Ni wala man lang akong dinagdag or kahit pa sabi mong binawasan ko, pero yung part na yon as is na in-upload ko, kahit na lagyan ko pa ng filter yan o hindi, pag nanakaw pa rin yun. Nakukuha nyo na ibig ko sabihin? Pero pagka halimbawa kinomentaryuhan ko yan, hindi naman video ni Sir Joko Loco ang panonoorin nyo sa akin eh. Kundi yung komentaryo ko. Kaya wag nyo kong bubullshit na nagnakaw ka ng video. Diba? Matagal ko na ina-explain yan. Ayaw lang talagang tanggapin ng kukote ng iba. So ito na ha, start na tayo.
ito ini-request lang sa akin. Ganito ano, ang i-comment ko dito ay objective. Hanggat maaari objective. Ang iko-komentaryo ko dito hanggat maaari. Pag sinabi mong objective kasi, yun yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. For example, ganito ano, anong pwede ko sabing objective dito? Ang suot na t-shirt ni Sir Joko Loco ay kulay pink. Maliban na lang kung colorblind ako, no? Pink ang suot niya, ang kulay na ano. Kukontrahin mo yon? Hindi mo pwedeng kontrahin yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, yellow yan. Bro, pink yan. Kahit saan tayo makapunta. Diba? O ako, ang cup na, ang kulay ng cup ko ay red. Kukontrahin nyo? Hindi. Red talaga. Kahit anong mangyari. Yan ang sinasabi kong ano, objective. Pero kapag sinabi ko na para sa akin, ano, para sa akin, hindi maganda yung location na pinuntahan nila para sa akin, yun pwede nyo kontra, hindi. Sa amin naman, okay ang location na pinuntahan nila. Diba? Kasi yung mga subjective naman, yun yung mga para sa akin lang yun. Pwedeng para sa akin, masarap yung luto ng nanay ko, yun ang pinakamasarap na luto sa buong mundo. Pinakamasarap na adobo sa buong mundo ay luto ng nanay ko para sa akin. Para sa akin yun eh. Maaring pag tinikman mo yung luto ng nanay ko, matabang sa'yo, hindi ka satisfied, 'di ba? Masyadong maalat, 'di ba? Yun na yung tinatawag na subjective. Kaya hangga't maaari, ayoko mag-opinion hangga't maaari. Ang sasabihin ko lang ay objective, yung katotohanan. Ang subjective po ay opinion, tama? Kaya nga pag may kadebate ako, pag sinabi sa akin, opinion mo yan eh. Kaya nga tinatanong ko, ano ba sa iyo para sa opinion? Ano ba para sa iyo ang opinion? Ang opinion, yung para sa akin lang yon. Nakukuha niyo ba? Masyado na akong madalas pinapaliwanag kasi nagagalit na lang minsan eh. Pag nira ako sila Sir Dax, magagalit. Eh kung ano yung napanood nila, yun din naman ang napanood ko. Di ba? Kontrahin nyo pag mali yung sinabi ko. Ngayon, kung tama yung sinasabi ko, wala kayong magagawa. Kaya ang gagawin na lang ng iba, lalaitin na lang ako. Buksan mo, maskara mo! Yan na, dun babagsak eh. Diba? Pakialamero ka! Na kung tutuusin, sila na naman, nakikialam din naman sa vlog ko. Anyway, okay na tayo ha? Wala na magsasabi nagnakaw ng video, walang magsasabi na nakikialam. Diba? Okay na? Okay, pagpatuloy na natin. Ito ay sa haunted hotel daw sa Cavite. So, play natin to. We want to know your name. Can you give us your name? English ba siya? Mark! Mark. Sino Mark? Mark. Ha? Mark yung pangalan. Mark, di ba sabi? Mark yung sabi. Ako, ayokong baka isipin nyo, mag-iimbento. Pero, Mark talaga pangalan? Mark ang Seryoso? seryoso. Hindi nga. Ayoko lang banggitin yung totoong pangalan. Sinabi Mark eh. Mark nga. Seryoso? Pero feeling ko, baka may other process feeling. So, ang gamit nila doon, necrophonic, no? Necrophonic ang gamit nila doon. I-explain ko paano nagwo-work ang necrophonic. Di ba? Mamaya, ipagpatuloy muna natin. So, yan. Uy, utang ina meron. Wait lang, Chat. May narinig ako dito. Bro? Sa loob? Diyan ba? Patulogin mo yung REM pad ko na diyan ka. Patunogin, lalapitan mo lang. Sige na, patulogin mo yung REM pad. Ayun o. Ayun, tumutunog siya oh. Oh shoot. Kilala ka eh. Hindi to kayo. Kilala mo ba tong kasama namin? Dito to. I-make sure nyo na na totoo yan, Sir Joko Loco. I-make sure nyo na totoo yan. Tandaan nyo, marami kayo nakakakolab ha. Pag ganito kasi yan, hindi ko na sinasabing peke to. I-make sure nyo lang, totoo naman yun, kaya nga na-invento ang REM pad eh. Pwede kasing makapag-detect yan. At may mga times na
na nakakasaksi ako sa personal na gumagana talaga yan, na hindi mo ma-explain. Kaya lang, sa sobrang saturated na ng mga gumagamit na REM pad nga, katulad ng mga taga Mindanao, hindi mo na rin maintindihan eh. Ganito sana yung mga ghost hunter na gumagawa ng ganito, siguraduhin yung totoo yun. Ha? Kasi once na nasilipan kayo na peke, lahat ng mga nakakulab nyo dati nun madadamay. Iisipin na rin, peke na rin yung ginawa. Kung totoo man ito, wala namang problema. Impressive. 'Di ba? Siguraduhin yung totoo talaga. Kasi pwede naman matrigger ito using two-way radio eh. Pag pinindot mo yung two-way radio, kung meron man sila doon, tutunog yan. Or yung remote ng sasakyan. Pwede yon, remote ng motor. Pwedeng gamitin dyan eh. Kaya nga siguraduhin nyo na totoo ito. Once na masilipan kayo na record, sino yung mga nakasama nyo dati? Si Sir Just Clint nakasama mo, ano? Magdududa na rin ang mga tao doon. Wag na wag kayo matutokso gumawa ng peke. Please. Wag na wag kayong... Kung ako nga, gumawa ako ng peke para sa experiment na may purpose naman talaga, sobra yung pag-crucify sa akin eh. 'Di ba? Kahit in-explain ko lang kung paano gumawa ng peke, madami nagalit sa akin. 'Di ba? Lalo na kung gumawa kayo sa vlog nyo ng pamimeke talaga. Wag na wag kayong gagawa ng pamimeke. Please lang. Please. Please. Lalo na bago kayo at gumagawa na kayo ng pangalan. Halimbawa, sa isang location, walang masyadong nangyayari. Wag niyong pilitin. May talent kayo sa pagpapatawa eh. Halimbawa, kung wala talaga, di magtawanan kayo dyan. Mag-i-enjoy yung mga taong manood sa inyo. Hindi naman kayo boring gumawa ng video eh. Pero please lang, wag kayong mamimeke. Well, sa akin lang yun, payo ko lang yun. Pero nasa inyo pa rin yan kung didiskartehan nyo ng pamimeke yan. Kaya lang, pag nahuli kayo, tapos ang karir nyo. Di ba? Kayo, bahala kayo, no? Anyway, hindi lang naman ako nanonood niyan. Ang masakit niyan, lalo na pag supporter niyo yung nakahuli. Di ba? Nagtatrabaho. Kung kilala niyo Kilala niya. Nangyayari nga yung yung EMF meter nga nagre-response din eh. Pag Isang mahigit dekada ng abandonadong hotel na matagal nang nakalimutan. Subalit maraming kwento ang nakakubli dito. Tsaka isa pa sa tip. Pag gagawa kayo ng gano'n yung communication, di ba? Ito napapanood ko naman sa iba to eh. Ang binibigay kong tip sa inyo kung ano yung napapanood ko sa International Ghost Hunter or do sa mga batikan na pag gagawa kayo ng experiment na gano'n, na spiritual communication na gano'n, dapat yung camera nyo naka-standby sa malayo. Nakikita kayo dapat lahat. Pang-add ng credibility yun eh. Yung nakikita kayo lahat. 'Di ba? Accounted kayo lahat. Hindi palaging first person yung ano. Well, suggestion ko lang naman yun, Suggestion ko lang naman yun. Hindi palaging first person yung yung view. Anong rationale nun para ma-make sure namin na yung kamay nyo ay walang hawak-hawak. Mahirap nga naman gawin yun, pero mas maganda sana kung ganon. Kaya napapansin nyo, every time na tinatry kong gawin talaga yan, kaya dalawa yung camera ko eh. Isang nandito sa noo ko or sa dibdib ko at isang hawak-hawak ko. Pag nagko-communicate kami
na nakikita dapat yung dalawang kamay namin na wala kaming pinipindot, wala kaming kasi sa dinami-dami, sa ayaw at sa gusto nyo, no, by default kasi, pagka nag-ghost hunting ka, at may na-capture kang magandang pangyayari, sa ayaw at sa gusto mo, ang iisipin ng audience niyan, peke na yan. Now, it's your job na ipakita na talagang walang laman yung mga kamay nyo at lahat kayo, nakikita na yung kamay nyo ay... Tamo nung nameke ako, yan ang una kong minake sure makita nyo kami lahat na walang tao dun sa labas. 'Di ba? Para ako magician nun 'Di ba? Yun ang dapat aalisin nyo yung pagdududa ng mga tao. Pero not to the point na na parang defensive na kayo. 'Di ba? Sapat na 'yon na may naka-standby na camera diyan habang nagtatanong kayo, 'di ba? Forward natin. Abandonadong hotel to na papasukin natin. So, naabandon na to ng halos lagpas isang dekada at noon ay napasok na din namin to. So, ngayon, susubukan namin ulit pasukin. Ito na Tugan Lodge. Kung nakakita nyo yan, akitin ko lang ha para makita nyo kung gaano ka Ayan malabo lang kasi ito. So, ayan. Akitin ko lang Tugan Lodge. Tara. Sunod ako doon kay Doc. Sige, guys. Pinasok namin ni Adventure Dax, Boy Patatas at Paula the Explorer Ganda ng ganda ng voice over. para gumawa ng paranormal investigation dahil sa dami ng kwento na nangyari dito Ito yung mismo. gagawin ko. Aakitin ko lang to. Kasi medyo mataas. Ko. Aray. Medyo ito yung taas niya. So ayan. Sabi nung iba, bakit daw tuwing gabi lang ginagawa ang ghost hunting? Pwede naman ang umaga. Ang rasyonale kasi, kaya gabi ginagawa ang ghost hunting, para ma-minimize yung contaminants sa paligid. Kasi usually pag gabi tahimik Tsaka limitado yung trick of light. Pwede kasi sa sobrang liwanag kasi, may anino na ibon na dumaan, makikita mo, papagama lang mong multo yon, 'di ba? Kaya maganda walang ilaw, tapos walang kuryente, tahimik. Yun ang purpose kaya gabi ginagawa kadalasan. Hindi naman. Ito nga Tugang Lodge Kasi kasama natin si Boss Patatas. Tapos si Dax. Ayan, hello. Ayan Yung pagbabalik natin dito. Nung nakaraan kasi, nilibot namin dalawa to ni Joe. Si Boy Patatas ay dating empleyado ng nasabing hotel, kung kaya marami siyang alam na mga kwento. Nangyari dito. Pero wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman doon. Nakakaalam lang ng mga Yun kukwento sa atin ni Boy Patatas kung yung mga nangyari dito dati. 2007 dito na ako. Maraming sikat na artista dito na check-in noon. Bago lang, 2017, no? Tapos Pero bakit sabi dekada? Sabi niya dekada. May dekada na ba noong 2017? 18, 19, 20. Wala pa. Hindi, baka ibig niya sabihin 2017, nandiyan na siya. Kung yung mga nangyari dito dati. 2007 dito na ako. Maraming sikat na artista dito na check-in noon. Hindi siya dekadang abandonado. Kasi 2017 operational pa Sabi kasi ni Sir Joko kanina, dekada daw. Yung dinaingat din doon sa details na nasasabihin. Diyan nayari si Master Gala Biro mo sabi ni Master Gala, yung ospital daw, palaglagan. Kahit kailan walang ospital sa Pilipinas na na nagkakandak ng palaglagan. Ang paglalaglag, kung meron man, ginagawa yun sa residential or sa private clinic. Pero kahit kailan hindi sa ospital ginagawa ang palaglagan.
Tapos ang mga hindi ko malilimutan dito, yung may mga pagkakataon nung ako'y bellboy dito, halo-halo yung trabaho ko. Pero dito na hinila yung paa ng kasama ko. Mga boset, nagpas ang tubig, wala man nagbubukas. So, may... Yung isa nagbaril sa sarili. Ibiblip na lang natin pala yun kasi bawal yan sa YouTube. Wala na, hindi mo na na-iblip eh. Yun yung nangyari dito. Yung isa kasi na nagbaril sa sarili, yun, na-depress yun maigi. Yung that time, nakita na lang namin dyan, wala na, agos na yung dugo. Tapos yung pangalawa naman, galing Olonga po yun, dito nag-check in. Tapos nagulat na lang din yung mga bellboy, kato kami ng katok. Kasi ang kontrata lang niya, whole night eh. Kinabukasan, kato kami ng katok. Pagbukas namin, yun, nakita namin, wala na, nakahang na. Nakabigtik. At meron din dito, Saan yun? Dami nangyari doon sa hotel. Hoy, Sir Justin, puntahan mo to. Meron ditong, Balik na ka rin natin. Tara. dito yun, doctor naman sa area. Dito sa taas na to. Puta pa, tara. Tapos meron dyan yung ang isa pang malupit dyan, yung na-exorcist na babae. Meron. Yun ang isa ko yung joke yun. Yung babae, ang tinutino dyan, yung check-in. Pagdating ng asawa niya, nagwawala na yun. Sinapian. Tapos yun, nagkaroon ng mga ganong insidente. After nun, ganun pa rin, patuloy pa rin. Wala nagtatagal dito ng mga panggabi, pumapanik dyan pag walang tao. Naikwento niya din na ang dating may-ari nito ay mahilig mangolekta ng mga antigo na galing pa sa iba't ibang bansa. Hindi lang, ayoko eh. Yung mga antique. Tao, galing iba ibang bansa. Mga antigo na yun. Antigo yun dito. Tapos may pinakamalaki nga dyan na Indian. May dala siyang reindeer. Yun ang una nagtatagal dyan. Kasi yung mata daw nung sumusunod. Investigation na tayo, men ah. Ito yun. Sige, dito na tayo para sa mismong reception. May daanan dyan. Meron dito lang po yun. May daan pala dito. Di natin to inano Alam mo na dito eh. Kabisado Pagkatapos niya yun, di siya maibahagi ni Jeff ang mga nangyari sa abandonadong hotel, ay agad naming inakyat ang unang lokasyon kung saan nangyari ang isang nakakatakot na insidente. Magduduwal ka muna. Go ahead. Wow, I'll go ahead. Ay, malaman ako makita dun sa video. Hindi, sama tayo dapat. Ayun oh. Ito yung lugar na ano pala. Jeff oh, ikaw na magawa ka na. Daanan po. Yan. Uy, grabe yun oh. Sinimulan namin agad i-set up ang mga daladala naming gamit para umpisahan ang pag-i-investigate. At dito, dinitalye sa amin ni Jeff o ni Boy Patatas ang nangyari sa isang kwarto sa loob ng abandonadong hotel. I like this. Yung kinukunan mo yung REM pad at the same time nakatutok sa inyo yung camera. Gusto ko yan. Dito yun. Pwede dito natin. Pasok dito, bukas yan. Diyan nakahang. Puta. Lagay mo Jeff dito. Dito natin ano. Buka natin dito ha. Talaga dito? Dito mismo? Saan niya tinali? Siguro dati. Yan boss, may dating mga kahoy yan. Tapos yung kahoy nakakabit doon sa bakal. May bakal yan noon dyan. Ayan. Doon siya Toilet yan. Wala lang. Parang it doesn't make sense yung kwento niya. Oo nga naman logical ito si si Sir Joko Loco eh. Tinanong niya kung nagbigte, tama. Yung kahoy Saan niya tinali? 'Di ba? Logical yung tanong niya. Kung nagbigte, saan nga naman tinali? Kasi alam ko talaga pag sa hotel yung CR wala nga namang
wala siyang pwedeng pagtalian doon dahil let's say halimbawa yung mga pipings na yan may kahoy pa yan na ganyan, di ba? Yun lang. Di ba? Ang tanong ni Sir Joko, mukhang ano ako, medyo lang naman. I don't know kung totoo naman talaga yung kinikwento nung sa bagay kwento nung dating bellboy diyan eh, di ba? Wala naman tayong magagawa doon. Pero yun nga lang. Saan niya tinali? Siguro dati. Yan boss, may dating mga kahoy yan. Tapos yung kahoy nakakabit doon sa bakal. May bakal yan noon dyan. Ayan. Hindi eh. Illogical eh. Doon siya Toilet yan. ano yun, parang ang report ata doon, parang high na high pa sa Ay, ganun. bisyo. May sumiksi. Oo, parang may sumingkot gano'n. Oo, gumanon. Tapa dyan. Bitaw ba dyan? O, tinan mo, di ba pag si Dax, halata mong si Dax na yon, trademark niya yun eh. Yung, may tao ba dyan? Doon may narinig sila kasi tugang load sa may part na yun. Pinuntahan nila. So, ako, andito ako maiiwan sa kung saan nangyari yung nangyaring krimen na yun na dito mismo kung saan itinali. So, tingnan natin kung baka See, for me, no? Hindi kayo, sino yung mga nakapag-hotel na sa inyo? I don't think na, na may pwedeng pagtalian doon. Kahit pa sabihin mong may kahoy na, may plywood na nakaano sa kisame. Tapos ang tinuro pang bakal ni Kuya, yung steel bar na nakaganon. Masyado manipis yun kung doon ka nagtali, no? Kasi yung steel bar na yun, natatabunan ng kisame doon eh. Parang, I don't know. nandito pa yung spirit nun, baka pwede mo lapitan. Di ba foreigner yun? Foreigner ba yan? English. English pala. Si Dax pala kakausap. Foreigner pala. Nga pala, FYI, foreigner yun. English ay si Joko. Magaling si Joko dyan. Dapat pala past. Foreigner pala yun. So, hello, good evening. Are you here? Sa puntong ito ay nagbibiroan pa kami. Subalit sa mga susunod na pangyayari ay bigla kaming nagulat. Mag-necron na lang tayo. Baka sumagot siya. Tawag dyan. Ano yun? Isang malakas na tunog na tila ba hinampas ng isang bakal. Joko ha, I have faith in you. Binild up kita kay Sir Ed. Please lang, please. Please. Binild up kita kay Sir Ed dahil di ba plano niyo yata makipag-collab kay Sir Ed? Binild up kita. Please lang, please. Please. Please lang, please. Kung totoo naman yan, di okay. Tatakot kasi ako kasi baka mamaya binild up kita kay Sir Ed eh. Diba? Please lang ha, please. Saan yun? Ano yung tunog na yun? Ay, no. Oh. Hindi siya kaldero or wala naman din tayo talagang mga kaldero na gano'n na tunog. Pwede naman yun. Alimbawa, pwede naman magparamdam yun kung if ever. Pwede naman. Hindi naman natin alam eh. Unless na may magkikwento sa inyo ha. Para siyang tiles na Pero it doesn't mean, ito ha, ang laging mentality, it doesn't mean paranormal, Kasi nung kami ay nasa resort din, nakarinig kasi rin kami ng kawali na hinihila, na imposibleng meron doon, pero talagang pinilit naming hanapin kung nasaan yun. Hindi lang talaga namin mahanap kung saan yung tumunog. Hindi parang, parang, iniisip ko eh. Naririnig ko pa yung tunog sa tenga ko. parang alam mo yung bakal? Ano meron? Wala naman?
Ano nangyari sa'yo? Narinig mo? Naisip ko kung ano yung tumunog eh. Hindi, oo nga, lakas eh. Diba? Ano kasi parang alam mo yun, parang binagsak. Bumalik kami para simulan na ang pagtatanong. Ito kaya, tingnan natin yung baka Usapin natin, hello? kasapin natin dito sa ano. Buksan ko lang itong ano. Hindi daw siya nag-video. Magandang gabi. Parang may sumisingkot. Hindi na. Parang ganun yung tunog. Oh? Pero hindi ganun. Tayo yung singkot natin. Kanina malakas eh. Parang ano eh. Ganun. Talaga ba? Wait lang, hanapin ko nga yun. Ay, dahil na dyan. Baka sumagot natin gamit yung equipment. Yan. So, magagawa tayo ng necrophonic session dito. Kakusapin natin yung dito nagpaparamdam dito. Or titignan natin kung dito pa ba yung Ano yung Bluetooth speaker na yon? Para saan? Para saan yung Bluetooth speaker nyo? nag-detect dito sa You know? CR na to. So, dyan daw nakita sa iba ng taas. Nakahang na lang siya. Yan. Bali, alam ni Boy Patatas yung kwento kasi dito siya nag-work before. Naabutan niya yung nandito siya nag-work Incident na ng yun. time na yun. Oo. Oo, dito May iba bang nagbablog kayong kasama dyan? Ba't may nagsasalita sa background? mismo. Ano yun, bali naabutan namin ng time na yun. Tapos may mga kwento pa to, Boss Dax, ng 90s, 80s. Bata pa ako nun eh. Yung mga kwento naman daw dito na, yun nga, dito daw lang check-in, nagbibisyo. Tapos maraming mga ginagawang anomalya ba dito. Yung mga Ginagawang session. trafficking dito eh. Ayun. Time na yun. Tapos kasi to, hindi siya halata na ganun yung mga ginagawa. Kasi nga check-in. Oo. Tapos dito, Pero nalaman nyo, no? yung mga nagbaband noon na pag high na high sa bisyo, yun dito kung makikita, Subukan. nakatakot. So, yun siguro ang nalagyan. Ano kaya to? Tutunog kaya dito? Necrophonic natin. Kasi, Bluetooth speaker. So, tatry Para do sa necrophonic ba? Nalala. Nandun ka kasi. Magandang gabi. Good evening. Hi. Hay agad ang unang salita na bumungad sa amin at sinundan ito ng salitang Spirit? Spirit. Hello, Ah, good evening. And galing ka dyan. siyempre, tao. What? Ano? What daw? What? Hey, good evening. We're from... nagawa pa naming magbiro ng mga oras na ito para maibsan ang takot na bumabalot sa aming katawan dahil sa mga istorya na nangyari mismo sa Can you, abandonadong can you hotel. give us a name? No? Joke! Joke? Joke? Joke! No, nagjo-joke tayo. We just, you know, We're just trying to calm ourselves. Can you communicate with us? Yes. Yes? Could you hold the REM pad? How did you die? dito kasi tugang years. Nangyari. How did you die? I died. Trigger? Ito kasi ang problem, no? Matagal na akong skeptic sa kahit anong phone apps. Basta phone app kasi, skeptic ako. Ganito kasi yan, mga kababayan. Yes, feeling natin sumasagot, no? Mataas kasi ang risk ng auditory pareidolia sa ano yung ginagamit sa necrophonic. Kung titingnan natin description ng necrophonic kasi, necrophonic app. Yung ano niyan. Tingnan natin yung about ng necrophonic app ha. Dito sa mismong yung details niya. Ito yan, di ba? Kasi kung makikita nyo, sound bank ito. Sound bank. Parang same lang siya ng konsepto ng same lang siyang concept ng yung ginagamit nila Kuya Red. Ghost Tube. Yun naman sa Ghost Tube naman, naka-store doon mga words naman.
Ito, mga sound bank. Ano ba yung mga sound bank na yan? Pwedeng Baby Bibobo, Daddy Didodo, and so on and so forth. Diba? So, dito sa, ano nito, sa details nito, no? Paano ba makita yung details nito? About this app. Ito. Tingnan natin, ha? Sabi dito, Necrophonic is an ITC app used for spirit communication and EVP research. 8 sounds banks daw. The audio has been mastered in a way to bring out various sound properties. Using Pro Tools, I was able to enhance high, mid, and low range frequency. I also applied other filters to create unique sound characteristic to help layer the audio. So mga nilalayer lang na audio yan. Randomly. Tapos magkakaroon kayo ng auditory pareidolia. Create an environment suitable for spirit communication. The audio itself is made up of phonemes. Ano ba yung mga phonemes na yan? Ito yung ano ano ba yung phonemes na yan? Yun nga yung sinabi ko, yung a, e, i, o, u, ba, baby, bobo. Yan o, katulad nito. Besides from basic phonetic sounds such as na, no, da, do, di, ma, may, etc. There are walang real words na naka-store dyan. Mga phonetic sounds lang yan, katulad ng nano, dado, di, ma, may, di ba? These sound banks are these sound banks play in a similar way that of my other app, Spiritus Ghost Box, which instead of 4 sound banks, Necrophonic has 8 active sound banks, di ba? Ang ginagawa doon, minamanipulate lang yung sound. Ito kasi ang problem dito. Walang way para walang way para i-trigger siya ng multo. 'Di ba? Hindi nabanggit dito kung paano siya i-trigger ng multo. Meron ba nakalagay dito? Tsaka may echo and reverb niya para magkaroon ng effects. Diba? Ibig sabihin, hindi naman talaga nakokontrol ng multo yan. Parang random yan na binubuga na kung ano lang ibuga niyan, yun yung parang ganito yan, i-explain ko sa inyo kung paano ha. Kasi di ba, may mga words na daddy, di, do, do yan. Babi, bibubu. Tapos meron, kung mapapansin mo, meron nakalagay na reverb. Di ba? May reverb na nakalagay dun sa, para ma-manipulate niya, para magkaroon tayo ng thinking na galing beyond yung sound. Diba? Let's say halimbawa ganito, no? Sabi niya may daddy di do, diba? Let's say ang lumabas na word ay da. Da. Diba? So ito yung unang words na lumabas. Random kasi binubuga yan eh. Da. Tapos ile-layer nila sa ibang sound din. Random din na ibubuga. 'Di ba? Ans, ang susunod na lalabas ans. Daans. So pag pinlay mo 'yan, dahil naka-layer 'yan, sabay na random na ibuga yung da at ans. Ang lalabas na word diyan, dance. Sabi dance daw, dance. Meron pang reverb tsaka echo. Lagyan natin ng reverb at echo. Reverb at echo. Tapos medyo palabuin pa natin kasi yun ang technique nito eh. Gawin natin na parang filter curve. Pababain pa natin yung quality. Para mas lumala yung auditory pareidolia. Di mo magtatanong ka, ang nai-assign ng random na binibitawan ng Necrophonic
EDA, tsaka ANS. So, pag pinlay mo yan, di ba? Yun ang naririnig mo. Ganyan ang magsalita necrophonic, di ba? Mula do sa da at ans, pwede tayo makabuo ng word na, di ba? Dance. Ngayon, pagka nagtanong ka, sino ka? Pwedeng sinasabi niya, Dax. Auditory pareidolia, tayo na yung magme-made up kung ano yung naririnig natin. O, tinatawag si Dax. Di ba? Di ba? Pwedeng Dax yung marinig mo. Or pwede naman Lance. Di ba? Ganyan nagwo-work ang necrophonic. Random na nilelayer yung naka-store na sound. Sabi naman nung gumawa, mga layer ng sound yun, random na binubuga eh. Tapos lalagyan lang ng echo tsaka reverb para ang marinig yung word. Kayo na ang bahala mag-made up nun. Pero nakalagay dito sa about kasi nito, wala namang wala namang paraan para manipula ng multo yun eh. Paano na mamanipula ng multo yun? Wala eh. So yung mga naririnig nyo doon, mga coincidence yun. Na word. Wala siya nakalagay oh. Kahit man lang sana ginagamit nito ang electromagnetic field na nasisense ng phone para kahit pa sabihin mo na didetect niya yung electromagnetic field. Anong connect nun? Auditory pareidolia pa rin. Ngayon, ba't ikaw gumagamit ka ng spirit box? Iba kasi spirit box. Ang spirit box kasi, binubuga kasi ng spirit box. Hindi naka-store yun eh. Talagang galing sa ere yun. Tsaka ang technicalities ng spirit box, nagja-jump ng frequency. Yes, pwedeng kasi mangyari, ang marinig mo sa spirit box ay sound ng radio station. Kasi basically, radyo yun eh. Ang problem kasi sa spirit box, nagja-jump yun ng milliseconds ng radio station. Yung naririnig nyo na gumaganon. Diba? Kaya minsan, ang response sa spirit box kasi intelligent minsan eh. Pwede mong utusan yun eh na sabihin mo nga GCash, sasabihin ng spirit box GCash. Nangyari yan doon, nasa ospital kami. Diba? Walang naka-store na memory sa spirit box na pwede rin namang false reading. Pwede din naman. Pero nakakabilib kasi sa spirit box. Minsan nga isang sentence ang sasabihin yan eh. Na imposibleng mangyari, isang sentence, isang boses, pero iba-ibang frequency ang tinalbugan. Kasi kung galing sa radio station yun, dapat putol ang sasabihin yun eh. Ganun lang dapat yun. Tsaka iba-iba dapat ang boses. Pero itong necrophonic kasi, on purpose ito na mga sounds ito na nilayer. Kaya pagka app kasi ang ginagamit mo, yes, no, ang sasabihin nyo naman dito, bakit saktong-sakto yung sinasabi? Nagkakataon lang yun. Pinagtutulungan nun yung chance, tsaka yung kagustuhan mo makakuha ng sagot. For example, ganito, no? Ano yung response na nakukuha nila? Trigger? I died. You know, yung I died na yon, I died. Parang yun eh, nilayer na dalawang sound effect yun eh. Na kayo na lang yung nag-made up nung sinasabi. Di ba? Ngayon, ang tanong, pineke ba nila yon? Hindi naman nila pineke yon. Dito na papasok yung tinatawag na confirmation bias. Or yung personal bias mo sa ginagawa mo sa ghost hunting. Kahit sa akin nangyayari din yan. Yung pagka may resulta yung narinig. Kahit nga sa spirit box eh. Gumagana din yung personal bias eh. Na pag feeling mo talaga yun ang sinabi, yun talaga yun. Bibigyan ko kayo ng example, no? Yung nasa hospital kami, doon sa hospital ba? Ano bang title nun? Hospital. Hospital.
Yun nag-ano kami. Wait lang ha. Hanapin ko lang yun ha. Ito. Kila Boss Smokey naman to eh. Yung nag-spirit box kami dyan. Ito galing Eric kasi pag spirit box ang ginamit eh. Sana ba yun? Trailer na nga lang yung anuhin ko. Mhm. Ito oh. Ang maganda kasi dito pag spirit box ang gamit mo, walang reverb. Sabihin mo nga bungo. Sabihin mo bungo. Pwedeng auditory pareidolia din yun. Diba? Pero ang ano kasi doon, wala naman naka-install na words eh. Ito pa isa. Thank you. Nilabutan ako doon ng slide. Diba? Pwede ba sabihin mo naman, tope? Tope. Ito. Tope, meron. Diba? Yung chance na yon na inuutusan namin kung anong sasabihin, yun ang nakakabilib kasi doon. Although na pwede nyo namang sabihin auditory pareidolia din, pero yung chances kasi nun eh. Yung pwede one time lang, ano, sinabi na bungo, hindi na maulit. Pero sinabi kasi ni Shaman Tope, sabihin mo, ha? Pwede ba sabihin mo naman, tope? Tope. Tope, meron. Diba? Next. Ayaw sa'yo, Boss Smokey. Ayaw mo kay Boss Smokey? Maganda ang walking yan. Isa-shout out ka daw. Shoutout kita. Sabihin mo, Gcash. Di ba? Yun ang maganda pag spirit box yung dala-dala mo. Limitless yung pwede niyang sabihin. Again hindi ko sinasabing paranormal yun. Pwedeng auditory pareidolia yun. Di ba? Sa spirit box medyo na eh. Kasi nga, yung tok yung gumagano yan, nagpapalit ng frequency yun. Di ba? Kaya mahirap makabuo ng word sa ganun. Ito kasing tawag dito, yung necrophonic kasi, yun eh, within the device lang yung word na yun eh. Hindi galing sa labas. 'Di ba? Meron nga isang sentence pa eh. Kayo nang bahala yung pumunta kami ng pagoda, isang sentence yung sinabi niya eh. Pero tok ang bilis ng palit ng frequency. 'Di ba? Kaya pag mag-ghost hunting, ako para sa akin, diskarte niyo naman 'yan. Nasa sa inyo din naman, as long as hindi kayo namimeke. Para sa akin, hangga't maaari, wag gumamit ng phone app. Hangga't maaari. Pero kung maligaya naman kayo dyan, di okay lang naman. Di ba? Kasi pag phone app kasi, mataas ang chance na false reading eh. Hindi naman kasi talaga dinesign ang cellphone sa ganyang bagay. Trigger? Baliktarin mo siya. Yung necro lagay mo doon, tapos kunin natin yung speaker. Oo nga. Sige. Para dinig na rinig. Dali naman, hawak na natin yan dyan. Sige. Asan yung necro? Nandito sa akin. Lagyan. Yan. So, You can speak through there. we have here a device called necrophonic, so you can speak to Oh. that device. Can you communicate with us?
English to the max eh. What's your name? Herdo. Live. Yung live na yun, pwedeng pag nandyan si Sir Riv, sasabihin, Riv. Di ba? We want to know your name. Can you give us your name? At nang hiningi namin ang pangalan, ay bigla nitong sinabing English ba yung sinasabi? Mark! Mark. Sino Mark? Mark. Ha? Mark yung pangalan. Mark, di ba? at sabay naman kinumpirma ni Boy Patatas na ito ang pangalan ng banyagang namatay dito. Mark talaga pangalan? Mark ang Seryoso? Di nga. Ayoko lang banggitin yung totoong pangalan. Sinabi Mark. Ano kasi itong credibility nung yung sa ano niya medyo nasira sa akin yung nagbigti eh. Hindi naman siguro hindi ko lang naintindihan kung paano magbibigti sa ceiling, no. Kaya nung natanong ni Sir Joko na paano saan tinali, doon nag-fell apart yung credibility niya sa akin eh. Anyway, no, kung totoo naman yung sinasabi niya, wala naman ako magagawa doon. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang sinasabi ni Kuya ha. Doon lang ako medyo nakasilip ng ano doon sa part na yung doon sa nagbigti. Then dito, tumunog yung daw, yung REM pad, katulad doon sa ano. Anyway, no, kung totoo naman yung pwede mangyaring totoo naman talaga na tumunog yung REM pad. Pero ako, ito yung objective na nasasabihin ko. Yung necrophonic kasi, malabo na i-manipulate ng multo yon. Kasi random words yun na, parang sa ghost tube, no? Yung sinasabi, may mga nagsasabi, ba't nagkakataon sa ghost tube, sinasagot yung ano ko. Pwede naman talaga magkataon. Diba? Hindi naman paranormal yun na pag nagkataon. So kung yung pagkakataon kasi ang pagbabasihan mo ng paranormal, so paranormal na rin yung mga tumatama sa loto. Nagkakataon na yung yung tinayaan nilang number tumama. 'Di ba? Paranormal na ba 'yon? Hindi. Mayroon talagang tinatawag na nagkataon. Marami kasing factor ang pwede mo i-consider eh. 'Di ba? Mali ba 'yung sinasabi ko? Hindi naman mali 'yun, 'di ba? 'Yun lang naman. Pero doon sa REM pad na 'yun, pwedeng totoo, no? Basta i-promise mo sa akin, Sir Joko. Hindi fake 'yun, ha? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.